Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Dondon Patidongan, very credible witness sa kaso ng missing sa Bungeros. Yan ang MBC TV Network News, ni Kyle Bulyas. Kumpiyansa si Justice Secretary Boying Remulla sa mga naging testimonya ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Kabilang narito ang mga naging pagdawit sa pangalan ng gaming tycoon na si Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto. Sa programang 2x2 sa DZRH, sinabi ni Remulla na wala namang ibang dahilan si Patidongan para idamay sa kaso ng missing sa Bungeros ang naturang negosyante. Alam mo yan, parang he's trying to defend his life by saying everything out in public na ito si Katotoy, si alias Totoy. Ano yan parang defense mechanism niya na lang yan. Kasi nga, ang alam niya, talagang paliligpit siya nito. Kaya, I don't think he has reason to lie and to hurl grave accusations kung ang tingin talaga totoo yung mga sinasabi niya. Ano na to, talagang hindi lang to desperation, it is really a race to tell the truth. Ito na In other words, kung tama ang pagkaintindi ko sa sinasabi nyo, do you consider alias Totoy as a credible witness? Yes, a very credible witness. Matatanda ang bukod kina Ang at Barreto, idinawit din ni Patidongan ang 15 tauhan ng Philippine National Police na kasalukuyan na ngayong nasa restrictive custody. Sa ngayon, nasa ilalim na rin ng proteksyon ng PNP si Patidongan habang isinasaayos ang kanyang aplikasyon para sa Witness Protection Program. Samantala, desidido naman si Remulla na magsampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng pagdukot at pagpatay umano sa mga sabongero na taong 2021 pa nawawala. Pinag-aaralan pa nila sa ngayon kung anong kaso ang maaring isampa upang matiyak na mananalo sila laban sa mga sangkot sa kaso ng missing sa Bungeros. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, oil price hike, asahan na sa susunod na linggo. Inaasahang muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, matapos ang 2 sunod na linggong rollback, ayon sa pagtaya ng mga kumpanya ng langis. Base sa kumpanya ng langis, maaaring tumaas ng higit pa o mas kaunti ng 1 peso sa kada litro ng diesel at kerosene, habang 50 centavos sa kada litro ang gasolina. Ito ay bunsod ng pagtaas ng demand sa pandaigdigang merkado, at epekto ng desisyon ng OPEC Plus na dagdagan ang supply ng langis. Kabilang din sa mga salik ang bumababang produksyon sa Amerika, kaguluhan sa Red Sea, at pangambang dulot ng mga bagong taripa ng Amerika. Ang pinal na anunsyo ng taas presyo, ay inaasahang ilalabas sa Lunes at ipapatupad sa Martes. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.